Una ko nang pinakita sa video na to yung aking tear down at deep cleaning ng aking Samsung air purifier. This time, ito namang Xiaomi air purifier 4 Lite ang tinitear down ko at nililinis siya. So, matatawag na deep cleaning na rin ito. But actually, ang nangyari is merong tunog sa rotation ng motor. Parang may nakabara. So, kung hindi ko bubuksan, masisira siya sa katagalan. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Actually, matagal na itong merong gano'n na symptoms. Nakita ko kasi may pumasok na cockroach dito. Yung ok. Okay. Now, nawala yun. Then, hindi siya malakas yung tunog niya. Then, kanina umaga, pagising ko, ang lakas na ng tunog. Para nang malaking nakabara niya. Pagbukas ko, wala naman ako nakita nakabara except this little, parang part ng cockroach to. Kita ko mamaya. Actually, hindi madali ang pagbukas nito. Mahirap siya kasi yung mga lock niya dito. Ito, ang top cover niya, ang hirap buksan. Okay? Kasi yung lock niya dito, yung mga plastic lock niya, ito, nasira nga to. Nasubrahan ko. Anyway, okay? Balik lang natin puti. Nasira tong block niya. Kasi ang hirap kasi buksan. Naka-fit talaga dito sa kanyang plastic lock sa main body niya, sa main case. Then, ang kanyang top cover, dito yung power button at saka yung mode button dito. Actually, dito push button, inductance na siya. Kita niyo, wala naman ditong terminal. Via inductance lang kasi dito yung, narinig niyo? Pag mataas mo tong spring na malapit dito sa kanyang cover, pag mataas mo yan, tutunog siya kasi this is by inductance. Spring lang yan, metal. Okay, so ito yung control, ito yung power, ito yung mode niya. Naka-on niya, kasaksak yan kasi tinitest ko ang kanyang blade. Ang blade niya, ito, tsura niya, parang turbine. Okay? Then, temporarily, kinoconnect ko muna para matest ko. Then, ito yung motherboard niya. Ang motherboard ng air purifier. Then, ito yung button sa part na ito para mag-touch doon sa kanyang base. Yung base na nilagyan ng filter, meron siyang micro switch dito. Kung hindi to siya ma-push ang micro switch, hindi mag-on ang air purifier. Kailangan i-push mo yan. Kahit mag-on pa dito, di yan i-ikot. Kailangan mo i-push ito. For example, i-push ko. Hindi yan nag-on. Pag i-push ko to, bibip siya. Ayan, tingnan mo. May ikot na siya. Malakas. Walang tunog na. Wala akong ibang nakita na nakabara sa kanya. Yun lang. Parang maliit na part ng cockroach. Again, ito yung motherboard niya. Then, andito yung sensor niya. At saka, ito yung para sa switch. So, napakasimple lang ang loob ng air purifier. Again, ito yung motherboard niya. Ang connection, ito is the power supply mula dito sa adapter, papunta dito. Then, itong wire na ito is yung switch niya dito na nasa base niya. Kailangan ma-push to para ma-on ang air purifier. Then, may mga different cables dito sa kanyang mga parts. Ito, cable nito papunta dito sa sensor at sa switch sa kabila. Then ito ang para sa display, hindi ko muna nilagay, binalik kasi maikli na yung cable niya, so mahihirapan ako. So ito na yung sensor niya. Kung nakalagay ito sa loob, ito yung cover niya. Andito ang cover. Then you have the power jack here. Pagsaksak mo. Then plus meron tong board dito para sa kanyang
circuit, power switch. Ito yung display switch din dito. Nandito ang micro switch. So yan, kalang kasimple. Again, ito yung dalawang switch niya. Yung power switch. Spring lang itong ginamit nila para conductance. Inductance switch to actually. So ibalik natin to unti-unti. So ibabalik ko to. Tatanggalin ko lang muna lahat ang mga parts para maisa-isa ko. Hindi ko napakita sa inyo kung paano ko tinanggal ang mga different parts. Ipapakita ko lang kung paano siya ibalik. Para at least may idea kayo kung paano siya ibalik. Okay? So, first of all, ang una is ito. Kailangan i-assemble mo to. Bilinis ko na rin actually ito. So, opportunity na rin na malinis siya. Ito yung last na tinanggal ko mula rito. Ito yung base ng kanyang propeller. Okay? So, ganoon lang. Okay. May mga lock siya dito. So, you just press. Okay, siguraduhin lang na ito na side ay para to dito sa dalawang switch ay andito sa side ng main board niya. Nandito yung main board. So, kailangan itong may nilagyan kong, di ko tinanggal ang screw, ibinalik ko muna para to sa dalawa na inductance switch. Okay? So, kailangan nandito siya sa motherboard side. Then, just click it. Yun lang. Tibay niya. Napaka-fit niya talaga. So, pagkatapos natin malagay ito dito, before natin ibalik tong dalawang inductance switches, kailangan mas-screw to siya, mas-secure. May screw pa dito, di ba? Apat siya. So, kailangan ibalik natin para mas-secure ang itong motor natin. Para hindi siya kakalog. Then, balik natin ang kanyang mga switches, yung dalawang inductance switch. Okay? So, ang isa mataas, ang isa maikli lang. So, dito ang maikli sa malapit. Ganun lang kasimple. Then, ang kanyang spring is nasa itaas. Kasi, yan ang mag-sense, mag-detect sa ating kamay pag i-touch natin yung switch, touch button. So, nabalik natin yung dalawang inductance switch. Ito yung itsura niya sa harapan niya. Dito lang kable. Yan, motherboard. Then, may isang wire pa tayong i-connect. Ito yung para sa motor. Okay? Ang motor dito. I-connect natin sa motherboard. Madali lang naman ito. Yun. Okay. So, yun. Balik na natin. Pagkatapos niyan, ay ilagay natin dito. So, ganito ang forma niya. Dito yung harapan, ang display niya. So, dito ang natin ilagay. Ganito ang forma niya. Dito yung spring, yung inductance switches, nandito. So, ang motherboard nandito. So, nandito rin ang display. So, this is the front, okay? So, ilagay lang natin dito. Then, sa loob nito, merong nakaabang na dalawang kable. This is for the display. Ito naman para sa power supply. Okay? O, dyan lang yan. May balik natin ito mamaya dito sa kabilang side, sa bottom side. Tatlo na lang ang kable na tira. Ito, para sa kanyang switch, lagay natin ito dito din sa kabila, sa bottom. Itong para sa micro switch niya. Meron tong slot dito. Ito, makikita nyo. Ito siya. May slot siya dito rin. So, ano lang, ilagay natin para
secured yung actually dito to. Okay, kable. I-secure natin ang kable. Then itong dalawang niya plastic. So align lang natin. Ganun lang siya ka-easy. Pag magkasya na siya, naka-align na lahat, then dahan-dahan natin ilagay. Yun. Hindi dahan-dahan, nabigla ako. Sorry. So yan na, fix na yan, no? Tingnan mo, hindi mo na maano yun, tanggal, wala. Then pagkatapos, ito lang cover agad, yung grill niya, yung top niya. So madali lang, nandito yung switches, dito yung mode switch. Then meron siya mga lock dito. So i-align mo lang din dito sa plastic niya. Ganun lang siya, kasi kadali. Pero mahirap siya tanggalin, ha. Sa totoo lang. Yun. Yan. Okay? Oh, may mga tama na nga plastic dito. Hindi talaga maiiwasan. Kasi napaka higpit niya. Then pagkatapos ilagay natin ng mga kable dito. Ito yung power, ayan dito yung power. Dito yung terminal ng power. So balik natin. Okay. Ayusin natin ng forma para hindi siya makadistract. Then, ito ang kanyang display. So, ito na. Nalagay ko na lahat ng mga kable. Temporarily, kiniconnect mo na itong micro switch dito. Then, test muna natin bago natin ipang-lock lahat. Okay, bumibip siya. Then, try natin on dito. Tingnan natin kung mag-on ba ang display. Oh, hindi nag-on ang display. Hindi nag-on siya kasi kailangan natin i-on dito ang micro switch. Okay. Yun, nag-on na ang display. At umikot na rin yung ating air purifier. Wala nang tunog. So, yun na. So, ibalik na natin ito. Bago mo ito ilagay, kailangan alam mo kung anong posisyon niya. Kasi baka mabaligtad mo. Ito yung micro switch niya. Dapat tatama siya dito. Okay? So, pag babaligtad rin natin to, so kailangan tama dito. Nakaposisyon siya dito. Kasi ito yung kanyang parang nagpo-push dito sa micro switch. Okay? So kung ilagay mo dito for example, magkamali ka maglagay, dito mo malagay, hindi siya pwede, di ba? Then hindi na pwede dyan kasi meron tayong switch dito. Andito siya. So kailangan dito lang. Or magkamali ka, andito sa harap, pwede rin ilagay ng ganyan. So hindi rin mag-on kasi andito yung ang micro switch while ang nung magpo-push niya ay dito sa kabila. So hindi pwede. Kasi ang front, makita mo dito may marka na front. Okay? So kailangan ma-orient mo ng maigi. Okay? Yun lang. Actually. Then bago mo screw. Yan. 4 na screw dito, 4 na screw dito. So, ito na. Balik ko. Okay. Then, test natin. Okay. Ano ra? Ito pala, power on. Okay. Ito yung mode niya. Automatic, night, favorites.
Yan. Lakas. Medyo may tama na dito ang aking air purifier. But anyway, at least na-open ko, nalinis ko, at nakita ko yung problema. So yun. At ito lang, napakaliit ang nakabara doon sa propeller niya. Kung may katanungan kayo, pakilagay dyan sa baba. Daghang salamat, bye.